pamilya. Kaya hambal nila, the family is, basahan natin tanan para ma-focus sa atong samtang kita padayon sa pagtuon. Okay, ready? Go! Family is the heart of the Sabbath. It's time to come together and celebrate our blessings as one. Are you here? Ari ba kita diri para mag-celebrate sa mga damo nga mga bugay, damo nga mga blessings nga atong nabaton? Para mag-connect. Amo ba na, mga kautura, no? Kung ang gadgets natin, kinahanglan din maayo ang connection. Kamusta man ang atong pagkabuhi? Are we connected with the source? Konektado ba mo sa atong ginasimba? Ato bang na-plug ang atong tagipusoon dito sa main nga source sa atong blessings, especially na pagabatunon karon nga adlaw ay nagpahuway. Purpose. And it is a year-end biblical reflection. Atong lang taon, halin sa pagsugod, pag-start sa January 1, 2025, hasta subong nga manutapos na 2025. Testing ang taon atong paningkamutan nga atong ma-reflect. Atong lang taon kung ano man ang kailangan atong kubrahon. No? Kaya kung isa, makamanta, ay, dali na lang galing matapos na galing ang simana, huwag kong kabalong birnis na. So, kay huwag man na na-preparar, huwag natin ilang tawanin sa Sunday, kanto sa Friday, magsige pa yung taobra, hasta naging the last hour on Friday, makamanta, ay, birnis ka rin sumo, huwag pa kong kapag-market, huwag pa kong kabakal sa kamune, huwag pa kong kaplansa sa bayo ko. So, sumo nga atong lang taon, halin sa January 1, 2025, hasta sa last day of 2025, atong lang taon, atong i-reflect, ano man ang atong nahimo sa atong kabuhi, sulod sa pilagani ka adlaw ang isa ka tuig, 365 days. So, pila na lang ka adlaw? Today is December 20. Pila na lang ka adlaw matapos? 10 days. So, nagamit na natin ang 355 days. Lantaw natin kung ano ang nahimo natin sa atong pagkabuhi, isip mga anak sa Diyos. Lantaw natin, let's try to reflect, ano ba ang nahimo ko, kag ano ba ang anay kung nahimuon. Okay, thank you very much. My message today is not just about turning the calendar. Just last night, biglang ko ang kalendar namin. O ay, isa na lang galing ka-page sa kabili. So, paglantaw ko, isa na lang din 15 days na lang din bang 2026 na. No? So, ang sumumaaga, naghambal nila, it is about an invitation from God Himself. Lantaw natin, ano ang implastar sa Diyos para sa atong tanan sa year 2026. Ano ang invitation to us? There are three. Okay, ang invitasyon sa Ginoo, sa iya, alang sa aton, aron kita makatubo, to grow, alang sa aton
aman nga pagkabuhi. Kaya I would like you to ponder on this. God often calls us out of comfort zones and onto new path. Ano may hambal ng comfort zone? Kung pamangkuton ta kamo, sa years, sa tuig nga manong tapos, komportable ba ang inyong isara? Komportable ba ang atong pangabuhi? Nga managhambal nila nga, ang Ginoo, kung isa o masami, nagatawag siya sa atong nga magbuwag kita sa atong komportable nga pagpangabuhi, sa atong komportable nga pagtuo, and it is on those uncharted paths that we uncover His deeper purpose of our lives. Look sa 2026, hambal nila, adunay damo nga mga dalanon na ginhatag sa aton nga ginhambal nga waay pa naton makatuan. No? Kung pamangkutunta ang mga young people, mahambal sa makatugong namin 2026. Kinahanglan makita ako sa lubya. No? Waay pa ko nakatisting lubya ang charted pa. Waay pa ko nakalubya, kinahanglan maglubya ako, kinahanglan maglubyo ako. Sa atong mga ginikanan, ano man ang atong handong sa tuig 2026? Kaya na mga dalanon gawa ay panaton, makatuan. Kay God's calling, ato i-consider ano man ang mga pagtawag sa Ginoo sa isang isa sa aton. We are not called to live a stagnant lives. We are called to follow a dynamic, living God who is always doing new things. Pagpati na lang mo nga ang Diyos may ara iangda, may ara na i-prepare sa atong tag-isa-isa sa atong kabuhi nga hambal nila kahimuon niyang bago ang mga butang. New things, doing new things in our life. Okay, section number 1, it says, leaving the familiar territory. Okay. Especially sa mga workers subong. No? Sa nag-ati ng mga sinimana, ang tanan na workers, as I was also before, kaya ang kinaampamatyak sa mga workers, basin bala mabalhin ko. No? Di inayahan ko makadto. Kita man na mga white hindi ta connected sa mga workers, bisan sa atong panibalay ang makahambal matangan. Ano ay han? Especially na nag-agi ang bagyo. Kamusta man ang atong panibalay? Sa una ako ni, pagkaroon ako naman ni, or mahambal kang masalhin na lang siguro ko sa ibang na lugar. So, ang hambal rin, living the familiar territory. Kung ikaw na-assign dira, pila katuig ang assignment subong sa mga workers, or no? Okay, 4 katuig, may ara 2 katuig, depende kung kinanglan na to sa zone na side, ibalhin ka nila. So, ang hambal rin, living the familiar territory. Kung diri ka na-assign sa sumaak, hambalon ka, dasong tuig, 2026, dito ka na sa kabangkalan. Ano man ang araw sa panahon na ko? Kita na mga parents, kita na mga ginikanan. Kung nakita natin ang atong pangabuhi sa dirang lugar, daw hindi na maayo, magnauna ka, basal kita bala sa Cebu. No? So, paghambal na mabalik ka sa Cebu, anugin ang mag-abot na panahon na. Ano ay han sa Cebu? Maayo ay han ang pangabuhi ko? No? Kay Bunlay, magbiya sa pulianan, magbiya sa lugar na hindi mo familiar. Kaya na mga kita na mga katawan, especially katawan sa Diyos, kinahanglan galit kita. Ara sa itong pagdamnon, magsalihin ko. No? Kay ara na ang challenge, halin pa sa una, leaving the familiar territory. Tugto mo sa Bible, sino ang naka-experiensya sa pagkat sa ibang na lugar. Genesis 12:1. Nadugdo mo na ang istorya.
ipakita sa imo. Kung kita karon, kung ikaw karon sa kaamahan ang balon ka, Brad, balin ka sa sukulan. Mahambal, anong pamangkot mo dayon? Sa diin. So anong ibalik ang pagpraw na dahil ni Abraham? Nagitabalan siya. Hambal nila, at galing hinambal saya, halin ka sa imong duta. Hindi hapos pahalinon ka sa imong duta o pahalinon ka sa imong balay. Ang hambal ni pagkato sa duta na akon ipakita sa imo. I can remember that the time na kami ang aming family pinanglan ng balik sa Bacolod. Kasi may mga kabataan alam mo, andun ginamon ng panin ko ang mga bata nato sa church school, mga eskwela. So, just one click, one night, naghambal kami ni Mr. Satorio, naghambal balik sa Bacolod. Why me kabalo na anong mumunta? Tapos i-consider naman mga Cebuano, mga Bisaya, makakita sa Ilonggo, kung saan, paano ang mga bata. So, Abraham, ako magkaguro ang pamangkot niya, paghambal sa Ginoo nga, halin ka sa imong luta, sa imong kahimataan, bayaan mo to, kagwaan mo ka dito. Why si Abraham na makukutikin? Kaginambalan pa din siya sa luta na akon ipakita sa imo. So, sa atong pagkabuhi, mga kauturan, may mga panahon na kinahanglan na kita magsalhin. Ang Ginoo magsalhin sa atong halin diri nga doong pagkatuto. Parehas ni Abraham, ang mga nanghihimo sa Diyos ni Abraham. Kaghambal nila, God goes to a new path always involve a step of faith and obedience. Kung kisa, kung kinahanglan na ta, hindi lang sa mga workers, bisan kita na mga ordinaryo na mga panimalay, kung isa na kinahanglan, may tawag to. O ang atong mga katungdanan sa simbahan. Kinahanglan kita ato ng tinuon sa ato ang mindset nato atong iset dira ka. There are times na halinon ka gina dira sa imong posisyon. Okay? Sa atong posisyon, sa atong simbahan, di ba, yearly mag-elect sa mga opisyalis, doon ay mga kauturan nato. Okay, hambalot ka na. Doon ay mga kauturan, isa kita, mag-experience ka sa amo na ka sitwasyon. Election, na-elect na nga mo na, mahambal kasi pagod, ay, nga aman. No? Why mo na kabalo? Hindi ko kabalo mag-treasurer, hindi ko kabalo mag-elder, hindi ko kabalo, amo na. Pero ang hambal sa Ginoo, kinahanglan kung magtawag siya, adunay mga dalanon na kinahanglan ka ang faith and obedience. Bisan hindi ka kabalo kung may ara kang pagtuo, imo nang mahimo. Bisan hindi ka kabalo kung ara ang obedience, ang Diyos hambal yan, ipakita ko sa imo. Pagtawag niya ni Abraham, naghambal siya, katuto sa duta na ipakita ko sa imo. So, patunon mo ang imong responsibilidad, isang hindi mo. Una-una mo, hindi mo masarangan, kay ipakita na sa Diyos sa imo. Amen? Pag-umpisa, ano man ang atong attitude towards Him? Hambal nila, kung kisa kita reluctant, basi hindi ko kabalo, basi hindi ko na mahimo, pero ang Diyos nagasaan, ipakita ko na sa imo. Ang dutang ikikatuan ni Abraham malayo, wa isa kabalo ko na nagkalatabo. But because of his faith and his obedience, si Abraham nagasunod. Kung isa may mga tawag na hindi siguro mag-involve physical, hindi siguro relocation sa priorities natin. Pero hambal dira, kung ang atong tagaming level of comfort na mahilaktan, kung isa kita katao, ano pinimota, hindi ko magkatuto. No? Kung isa man, may arang manungkat sa aton, hambal ka, ay, hindi na siya kabalo, hindi na batulog nila. I'm so sorry mga kauturan, kaya mo nang magkalatabo sa kalimutan before God will come. Before Jesus comes.
nga ang mga tao amo ang pag-judge sa mga tao nga ibutang sa dira nga simbahan. So kabay pa nakita sino ang ipadala sa Ginoo diri, kung sino ang mga opisyalis nga na elect. Hindi ta maghatag judgment. Ina siya hindi kabalo. So hindi lang guro, mas maayo si brother, mas maayo. Si pastor ako ni mas maayo. So kaya mo man siya ibutang hindi ta patunod. No? Atong ibutang sa Ginoo ang desisyon. Ang atong lakimuon is to have faith and to obey kung ano ang isugo sa Ginoo. Lesson number 1, Abadra, you cannot walk a new path with God while holding tightly to the old ways that limit you. Hindi kita makalakad sa dalanon nga ginhatag sa Ginoo kung may gikuyatan ta sa piyakamot naton sa atong mga daan ng mga dalanon. I don't know if you were nakakita mo sa news sa kung nabalang pagbahakil. May isa ka babae nag-testimony siya nga ang iyang bata wa ay naluwas. Hambal niya, kay samtang ang baha pinagin, ginhambalan ko ang bata ko nga pagbuhi, kaya sige kuyatan ko pagbuhi. Kuyan niya sa akon. Ang bata niya na 10 years old, why ikuyatan niya nga nag-uyan niya sa kahoy. Kag ang nanay, nagdala na sa tiyak, ang bata wa ay nagbuhi sa gikuyatan niya. So ano katabo sa iya? Wa ay nakahatag buling ang nanay. Kaya hindi yun magpamuhi. Kung atin naman sa atong mga batasan, hindi natin biyaan ang malaway na kita sa batasan. Ano hinihimong ta? Ginuyatan sa gitna. And it says here, hindi makahatag ang Diyos pagbuling kung ikaw na tao nag-auyang tightly sa old ways na hindi na siya makabuling sa aton. Ang Diyos gusto magbuling sa aton na kita maglakad sa maayong dalan sa 2026. Pero kung hindi natin pagbuhian ang atong mga pinaugali na malaway sa 2025, hindi kita makalakad sa tatlong na dalan na giprepara sa Ginoo sa tuig 2026. Ano bang yun ang ipangayon sa Ginoo sa atong subong? To live today. Ano man ang aral sa atong pagkabuhi na gusto sa Diyos na atong bayaan? Now, I want everyone na atong i-try and assess atong kaugalingon. Close your eyes and try to think. Piyungon ta atong mga mata. Ano ba yun ang pagkabuhi ko sa year 2025? Ano man ang pamatasan ko na hindi maayo sa 2025? Kay hambal nila, amo na siya ang ipangayo sa Ginoong nga bayaan ka sa tuig nga mulabay 2025. Why tao nga makahambal sa imong ng bayaan mo? Ikaw, kung kita lang ang makahambal na ay ang akong amuni nga batasan, kinahanglan bayaan mo ni. Ang akong gagmay na sigarilyo, bayaan mo na ni. Ang akong tag-isa ka tasa, tag-isa ka kupa nga ilimnon na hindi maayo, bayaan mo na ni. Ang akong pagkatsismusa, bayaan mo na ni. Kahit kung ato na, hambal nila sa Sacrament, if you keep on holding that old thing that you will have, you will never be successful sa year na inyong inapang-abot. So, ang pamangkot, anong ang gusto sa Diyos na bayaan mo sa iyong
Ibilin ta na. Kay ano na ta sa result sa 2026. Ano bagid? A habit that distracts you. Ano man ang nakadistract sa imo pagkato sa simbahan, pamangkudot ta ang atong kaugalingon. Ano man ang nakadistract, nakabugong sa imo pagkato sa imo kasilingan, ano ay ha? Hindi ka gusto magkatutog kay nainit ka sa iya. Hindi ko gusto magkatutog kay maarap kong pagtungon sa iya. Amo nang gusto sa Diyos na bayaan naton. Ang isa, the scarcity mindset that limits generosity. Ay, why magbugas, hindi lang ko manhaka? Why magbuamunis, hindi ko lang ihatag sa iya? Isa mo na, di ba? Kung ihatag ko ni, isa lang ni kakilo daan, di may bata to pwede hibig kay gutom, ihatag ko ni hiwag na akon. Amo na sa aking mindset. Hindi ta magkatong, basi magbudlay na to. Hindi ta magpaghatag, kay basi mahugdak ta. So, amo na siya ang tatlo ka manabutang na gusto sa Diyos kabayaan. Okay, habang na, God told Abraham, I will show you. Samtang tira kita sa comfort zone. Ano ng comfort zone? Inabalang atong lugar nga komportable ta. Kaya komportable na gani ang tao, malipat na siya sa iya nga mga silingan. Hindi ba kung isaan na, bahala sila, basta ako ang ulang ni. Bahala igutom sila, basta busog ko. Bahala kung tinainitan sila, basta ako namin dire. Bahala kung anong matabog sila, at komportable. So, ang Ginoo nagtawag sa aton, pagbuwak halin sa comfortable zone. Sa imong comfort zone, ginabat siya natin nga, okay na ko dire. Wain na ko ginapangita. Amo ganin ang mga kauturan, kung asa ka sa kadamo nga kadagaya, damo nga mga panalangin, damo nga mga bugay, kung kisa malipata, na ilang bugay na nagkabuhin mo, hindi na imo. Nga ano ang mga makita natin, nga ang mahambal ka ka nalipat, kay nalipat na ta mag-share. Kay komportable na tamo. Kay namin atong pamansag diri. So, ang hambal dira, step out. Buwag ka sa imong komportable nga lugar. Komportable nga pangabuhi. Ang ihambal na sa Diyos, ito na Abraham, ipakita ko sa imo ang duta na katuan mo. Hambal dira, we must be willing to step out, not knowing the destination fully, but knowing the guide intimately. Ang importante mga kauturan na atong nakaila, atong na ibabat, atong nailhan ang nag-guide sa aton. Hambal nila, bisabay ka kabalo, kung tingin ka makato, bisabay ka tagway ka kabalo, kung paano mo nag-elect man ka pagka-elder. Di tama ka, hindi lang mo mag-elder, kaya kapamilya. Hindi lang mo sila, kaya hindi ko kabalo. Hindi lang mo magpatong sa leader sa women's. Kaya mas damong diri. Amo na, kalabanan sa aton. Hambal nila, we must be willing to step out, not knowing the destination fully, but knowing the guide intimately. Kung ang Diyos kaupod nimo, hindi ka ginahandog diin kay padala, o ano ang imo-imoon kay hambal niya sa Abraham, I will show you. Kanto ka sa lugar na ipakita ko sa imo. So, kung in-elect na ako na ang posisyon ta, hindi na mamakot na aman, na ang ako arang sila tani, kaya hindi ko na kabalo. Imo atugin nga dawa patunon, na kung ikaw, kinhantagan sa Ginoo, ang na, inimbitan sa Ginoo, pag-ato, arahin siya, nagupod sa ato. The path revealed step by step as we walk in obedience. Isa langit kay ingredients ang kinahanglan, ang pagtuman. Pag-obey. Ano lang obey sa Ilonggo? Pagtuman. Pagpati. Ang ating lagin, tumano na ito na sumbong niya, hindi ka magbalibad. Kaya ginabalat ka na ako ipakita
kay White Ubod. Kaya Ginoo nagasaad nga ako makubod sa imo. Kung kilala ni mo ang Diyos, hindi ka kita mahadlok magbatol, bisan anong nga responsibilidad yatag sa imo. We must be willing to step out not knowing the destination fully. Bisan ba ka kabalo, paano ka mag-elder? Paano mag-leader? Paano mag-treasurer? Kung nagsaling ka sa Ginoo, kung kilala niyo siya, then you are confident enough na magbatol sa mga responsibilidad. Section number 2, it says, purpose in the wilderness. Ano man ang pinutuyok sa Diyos, nga aman ang mga Israelyano, ipaagi yan ito sa wilderness. Anong representation sa wilderness? The path of discipleship. Inabala, before ka mahimong na disciple, before ka mahimong na worker, kinahanglan mag-agi kaanay sa wilderness. Kaya dira sa wilderness, dira sa kamingawan, in literal meaning. Kung magkanto ka sa wilderness, sa kamulay, sa kabuhi, you will learn many lessons. Ang mga kauturan na damong magpamangkot, even in our experience with Mr. Saturno, kakos mga ibang na mga churches for lecture, damong din mga batanon, mga habal, ma'am, naman na mas damong workers sa conference na mga working students sa muna. Nga aman, kay nag-agi sila sa wilderness. Ano ang representation sa wilderness? Kabudlay. Pinabalang budlay ka na lang isa nila, huwag ka matawag kung pinahanglan ka. Huwag ka ibang kasaligan, kaya ikaw lang isa. Not unless you know the guide na ako ang Ginoo, hindi ka gina makapakanto sa head sa iyong journey. So, ang hakbandra, ang dalan, pagkanto sa discipleship, arahin sa wilderness ng mag-agi. Okay, wilderness experience, nagtaon ka, distraction fail. One reason nga ang atong mga eskwelahan dito kita sa putuputukan, grade sa build sa muna. Kaya ang rason nila is para wala distraction. No? Para wala distraction. Kaya kung kini sa city, damong distraction. Amo na ang tuturan, kung ang tao ay nakaagi sa kabudlay, damong distraction. Ang number 2, dependence of God is refined. Kung ikaw na lang isa sa wilderness, kung ikaw sa nakapangabudlay, sa kabudlay sa mga buhi, huwag ka ibang katuan, hindi ka man makato sa Ginoo. Pero kung damo distraction, damo ka makdan, ay, why ko nag-ano? I met one person na kabal siya, why mo magkulag kinaklan, magluhod, mangayon sa Ginoo, kaya magdamo ugas. Di mo magkinaklan sa Ginoo, kaya damo magkwarta. So, inagaling pangabudlay ng wilderness, ara na ang panahon, doon kay why ka na makita na ibang magpuling sa imo, ang imo kapuntarya, iman. Dito sa iya. You have to depend on God kay why ng ibang na tao na imo nga matipindihan. True purpose is words. Tira sa wilderness, ang tutuon nga purpose. Nga imo yung na gusto mamabot, imo na diyan nga magkaptan. Pero kung damo ka sa ligan, tumatong magpapat, kung may kwarta damo, ang aking mama, may damo kwarta, pwede lang ay hindi ko mag-ispila tutulog. Pero kung why ka katuan, ang tulungan mo, ang imong true purpose, mapuga kagin hastagin magsulindir kas Ginoo. So, ang wilderness experience, the faith, the easy path in life, ang mga kauturan, ang hapos na dalanon sa pangabuhi of the lindo, shallow purpose. The difficult path towards resilience, God-honoring purpose. Ang kung ini nga mga pangabunday sa atong pagkabuhi, inhatag ni para tistingan ka, para mapugagin ang atong, ano ba yun ang tinutuyo ko sa kabuhi ko. So, kung makakita na, makasugatan na sa mga kabunday sa pagkabuhi, ang Ginoo nagbuga lang kung ano ba yun ang imong purpose sa pagkabuhi. Para malang magtugtog-tugtog diri, o ang tinutuyo sa Ginoo na kinahanglan ng atong
kinahanglan yun strong connection with God. Lesson number 2, ang atong tinutuyo, the purpose. Yung purpose of it demands a radical redefinition of our priorities. Isa, ang atong mga priorities, why nato na prioritize it? Ang atong mga ginatubang, ang mga problema, ang atong mga pangabuhi, why nato na prioritize? Diin bagin ang una. Diin bagin ang kinahanglan, imuun subo, kinahanglan, atong lantaon kung ano yun ang tinutuyo na aman naging elect ko as elder of the church. Ano ba ang tinutuyo sa Ginoo sa akon? Ano ba yun ang purpose? Ano ba yun ang pagkatuan sila? Kahang bagra, it means a radical redefinition. Kung sa una, mahambal ka lang sige lang, matulog ko lang na, basta wala. Pero pag-abot na sa budlay na mga baga, ate ka na agit ilim nyo ko. Ate ka na agit butang hambang ko, kaya hindi ko kabalo. But kinahanglan kita, especially the new elected officers na until now, ito man na-approve, di ba? Ara, para sa readings. So, kung ikaw ma-approve ka as leader, ma-approve ka as officer, bisan ano ng qualification, bisan ano nga pagka-opisyal, bisan ano nga posisyon, kinahanglan isubmit sa Ginoo para himuon niya ang radical redefinition of your priorities. Buligan ka sa Ginoo, paano mo himuon? Naaman na ako ang ibutang sa music department kay di magganit ko, ibago magganit ko. Naaman ako ang ibutang pagka-treasurer na hindi makagraduate sa kurso sa pag-ulat sa kwarta. Ang balakay na, hindi naarap na imo na lang gina-graduate ka sa amuna kung ang Ginoo mapupun sa imo, hambal siya, I will show you kung paano na imo himuon. So, hindi ka mag-question na ang Ginoo nag-guide sa mga members to elect sa inyong nangalan. Kaya ang Ginoo din nag-promisa, I will show you. Puligan na ka, amuna ang posisyon at hatag sa imo sa iglesia, bato na mahimo natin kung kilala natin kung sino din ang Diyos na nag-giya sa atin. Okay, alam nila ang purpose. The world defines purpose by what we achieve for ourselves. So, mga ka, ay tinutuyog yun sa Ginoo kapag mag-istra ka kayo ka namin sa imo. Amo na siya ang paglantaw sa kalibutan. What we achieve, mga ka, ay amo na siya kay mag-grado na siya. Inang successful na siya. Pero lantaw ka, ano man ang purpose when it comes to thing that defines purpose by how we image Christ and serve others. So, hindi kami magkinahanglan ka, may diploma ka, kinahanglan ang yin, gano? Mapakita natin ang, sino? Mapakita natin ang batasan, makita natin ang pagkakristohanon, mapakita natin sa katawan kung sino si Kristo, kung ipaano natin serve others. So, wala na ang kinahanglan. That's the true qualification for the purpose of electing you as officer of the church. To, ano ang pangiran? Na mapakita natin ang pamatasan sa Diyos, ang karating sa Ginoo, mapakita natin kang mahimo natin pag-serve others. So, hindi na kinahanglan diploma. Ang aton lang nakita nakapakita, nakita anak sa Diyos. Ang aton ang iyang tuyo sa aton na mapakita naton, ma-reflect naton ang Diyos mo na character o mahimo naton to serve others. Ang pamanggot, are we willing to trade our comfortable nets and stable jobs for dynamic and certain but infinitely meaningful work God's kingdom? Willing ba ta? Pwede ba nato na atong ibaylo? Pwede ba nato mabayaan naton ang hambal nila comfortable nets? Dapat ang pagkain, gusto ba gano'n kay mas namin na anak na
quality, ikaw lang. Kung kailan ko, sunod lang kung sa ganiyang bal. Comfortable zone. Kayo comfortable diri. Kung kailan ko diri, maayo pa matya ko. Pero kinahanglan na atong ka, atong tagaan dako nga value ang pagtawag sa Ginoo. Our purpose is always tied to His great. Imutang ka nila sa Ginoo para maka-intra ka, para imo mahimo ang dako nga komisyon nga gihatag sa Ginoo. Ano man ang komisyon na aral sa tag-isa sa aton? Go to the world and preach. Go to the world and live para makita sa ibang mga tao na ikaw na isa ka membro sa iglesia nga ordinary, ikaw na isa ka opisyal sa simbahan, magpakita sa pamantasan sa Diyos. Okay? The part is following Jesus. Isa lang din mga tungturan ang ating pinahaglan, ang pagsunod sa Diyos. Kaya kung isa, namin ka maglakad, pero why ka kasunod sa Diyos? May aral ng dalan na aton na ginihimo. Pero ang itawag sa aton na pinahaglan, ang badra, pinahaglan to follow Jesus. The purpose is becoming like Him and bringing others along. So, hindi lang kali ang atong ang pinutuyo sa Diyos, hindi lang hasta lang ka diri magtungko ang hambal dira and bringing others along. Paano man naton pagdala sa iba diri? Magbuwa kita kag mangingitan na sa ila. Himuon naton ang buluhaton nga ginhatag sa aton sa Diyos. Section 3, Promise of New Creation. Ano gini? Amo ni siya ang the beauty of our God is that He is the master of renewal and regeneration. Kung kalabanan ang atong ang aton sa atong pagkatawahan, sa atong pagkatawa mga pansilan, okay lang na. I-repair lang. Isa wala ang mga bayong natin. Repair. Ano man kung nang repair? Naghambal nila na regenerate lang. Ara lang yan, ang original ay kayo-kayuhon lang. But, ang version sa Ginoo, liwaton kagin, kontrohon, paving the way with hope. Okay. Isaiah 43:19, it says, okay, Isaiah 43:19, basahon ka na eh. Yari ka ron, go. May palaka mo, may palos eh. Okay, so ato makita nila mga kulturan na ang saan sa Ginoo, himuon niya kita na bago. Hindi lang repair, hindi lang ihimo-himuon lang iyan ang kayo-kayuhon. Ang himuon niya, bago nga pagkatao. Bago nga tagipusoon. Bago nga ikaw. Hindi ka na pareha sa kuna, kay bago ka na nga tao. Okay, ano ang ikinahanglan hambal nila sa new thing? Requires us to perceive it, to open our spiritual eyes. We must release the baggage of the past year. Para mabago ang atong magkabuhi, para ma-apre ang atong espirituhan ng paglantaw ang hambal nila, we must, we must release the baggage of the past year. Ano ba na ng mga bagahi? Ano ba na ng mga kabugan atong gidala? Ang maarap ang pulong na adlaw. Yan ang pulong na adlaw na nabilin sa 2025 ang imoong tanang panghimusunta na ang mga bagahi na hindi ikinahanglan. Ano na?
meantime, kinahanglan for 10 days atong kuhaon, atong puston, atong baluton ang tanan ng mga baggage na hindi na natin kinahanglan sa 2026 na maglakat tungkol sa Ginoo. Ang number one nga sa ani, amo ang atong mga kapaslawan. Ano man ang mga kapaslawan na himo sa 2025? Kumusta man sa atong panimalay? Ano man ang mga kapaslawan? Ano man ang mga disappointments? Inabalang disappointment at abig ko o ang bana ko ang muni nga ang muni siya. Abig ko ang asawa ko ang muni. Abig ko ang kabataan ko ang muni. Ano man ang bagyang ko, you are disappointed. Kinahanglan ato nang ipahigan, ato nang ibutang sa dako nga bayong balutong tanang kagahambal nila. We must release the baggage of the past year. Ang ikatuwa, kagahambal nila, ang guilt that we still carry. Ano nang guilt sa Ilonggo? Nabalang, ano nang guilt? That is the right word, guilt. Makonsensya. Ano ba ang nakakonsensya sa imo? Kung pirmi mo na ibutang sa imo ulo o sa imo tagipusoon, hindi ka kita makalahutay sa 2026. So, maraming kinahanglan nila na release. Ato ng baluton, ato ng ibutang sa bayong kagipahigan, kagipalayo sa aton. Tungkol kay kita ng mga failures, mga guilt at disappointment, mamukak na hindi ka makalahutay paglakat sa 2026. Ang isa pang yun, hambal nila, God wants to pave a new way, but we must, of the old, we must, but we must let go. Ang word nila di makita, let go. Ano nang let go? God wants to pave a new way, but we must let go of the old landscape first. Ano nang mga old landscape na ara sa ato? Talipusoon. Ilang mga pagdumot. Ano nang pagdumot magyapon sa Ilonggo? Ilang mga pagdumot na ara sa ato talipusoon, mga kapura. Na init na sa iya. Isang santoy, hindi malipatan. Ang banak ko na nag-amuni, hindi malipatan ang kasakit kinataniya sa ako. Ang asawa ko na nag-amuni, hindi nakalipatan. Inasya ang mga baggage na magapa hinay sa aton paglakat na successful sa 2026. Anong inhambal? We have to be willing to let go of the old landscape. Before ang Ginoo makahimo sa ating bago katao, kinahanglan ang daan ng mga pagkabuhi naton, kinahanglan ato na siyang i-release para kita maglakat na tawhan. Kay gusto niya mag-move, gusto niya na maghimo ang bago na dadan sa atong kabuhi. Pero hindi na niya mahimo kung hindi ta i-let go ang atong mga ginabalang darling sins. Wala mo nakikita sa imo, Timothy. Ano lang mga darling nga, ihina lang pinaka-darling. Kaya daw ka namin pinakataluon. So, inatanan ng mga bagahe ang i-challenge sa aton. Let go of these old habits. Let go of these old panguna-una ninyo. Tanan ng mga failures, tanan ng mga disappointment, tanan ng pagtumot, kinahanglan, i-let go. Even in ang mga pagkauna, ang araw ikabuhi ko, na waay iba na kabalo ikaw lang. Okay. Lesson number 3, let's ta. We walk through path fueled by His promise, not by our past performance. Atong nagluwag mga kauturan na ang Ginoo, hindi na siya nagmahal na saya ang atong old performance. Ang gusto lang niya na kita maglakat sa bagong dalan na pagpakabuhi. Kalipatan natin ito ang laan at mga pagkatao, kaghimuon ta, kasundin ta ang bagong nagalamon, kaghihatag sa Diyos. Kaya hindi na niya. Ang hapa diri, we walk yung path fueled by His promise. Ano kaning promise, Ginoo? I will show you. Ipakita ko sa imo, patulo lang na responsibilidad, patulo na nga pagka-opisyal sa simbahan, bisan hindi ka
graduate. Hindi ka matulog diha kay hindi ka kabalo. Ang hambalan niya, batunan, kaya ako mabukod sa imo, kay ipakita ko sa imo, papaano mo imuon. Okay, hambal nila, looking forward to New Year. Lantaon ta ang New Year. Ang hambal nila, paano natin lantaon ang 2026? With hopeful expectation. Ano ba ang iyong expectation sa 2026? Tapos mo na padamplin ang baggage. Ano man ang atong lantaon, anong promisa sa Ginoo. At isa pa, the path ahead is not empty. Hindi ka maghambal, hindi mo na magbago. Ay, man ko na mahimo. Mas maayo pa, hindi ka obra, kay maharap ako. Di ko mag-leader ko sa women's firming meeting. Di paano na ang paninda ko. Ha? Kung isama na ito, pag-unahula mo. So, ang hambal nila, ang dalan, the path ahead is not empty. So, may promisa galing siya, kabisabi ko ano pag matabo, ang inyong responsibilidad, bato na lang, kaya ang Diyos maghahatag kanimo. It is filled with God's provision. So, hindi galing ka mag-igman. Bisabi, ako ang maragsakaan lang ang atong upran, na pagwarta, ang balira, it is filled with God's provision. He is ready to create a way in your wilderness. Bisan ano kabudlay sa panabuhi, bisan ano kadamong problema sa atong panimalay, na atong spiral ng wilderness sa atong kabuhi, ang balira, He is ready to create a new way. May ara ang Ginoo nga mga provision. May ara siyang dalanon kayatag sa aton. He will bring refreshing rivers to the desert. Ako na mga kauturan ang promisa sa Ginoo. Atong lang taon ang 2026 ka ang Diyos upod naton. Atong impitaron ka ang Diyos kanunay amugin ang pagkain sa atong pagkakabuhi. Ako na mga kauturan, brethren, the year ahead holds more than just a change of day. Hindi lang na ang kalendaryo natin pagkatunan kay bago na ang bandera. It holds the potential for a deeper relationship with Jesus Christ. 2026, ang bandera holds the potential for a deeper relationship with Jesus. A more profound impact on the world around you and the feeling of purpose you have never imagined. So, ang challenge, be encouraged today. Hinahanglan, ano lang encourage? Hinahanglan, atong hinuon ka na. Bisa na atong kakapoy, be encouraged to do God's work. Don't sit on the easy. Kaya kung isa kita, mga kapurang, hindi lang mo tayo hapos. Hindi lang mo tira, ikabulay. Pero ang bandera, don't sit on the easy. Work back and comfortable Christianity. At naging comfortable Christianity. Magkasimba, okay, hindi okay. That's comfortable. Mali, kung matimprano, okay lang. Komportable lang po, basta komportable lang po. Pero ang bandera, be encouraged, don't sit on the easy. Be like Abraham, step out of faith. Be like the disciples, redefine the purpose around the master's school. Be like those who perceive the new thing God is doing. Kabay pa mga kulturan, nga atong dugdumon, nga ang Diyos nagatanyag, nagahatag sa aton, o dako nga encouragement, o dako nga offer. Kung hipo mo nato ni, ibilin ta ang mga bagay sa anong habal niya, I am willing to do and I will do new things in your life. Naway pa natong babalan, nga mahambang na, hindi pa hindi makalapot din. Na mag-realize natin nga, it's only with God that we were able to do it. Na hindi ka makapugal na, kaya hindi pa nang kamundo, ang muling na ang muling. So, ang gusto sa Diyos, ang gusto sa Ginoo, kakinahanglan kita mo pakita sa iya, muhatag sa ating tibuong pagkabuhi, kung atong kinahanglan, we cannot do anything except na atong isalig sa iya ang atong kabuhi. Kabay pa mga kauturan, this January, take the first step onto the new path God is illuminating for us. He goes before us. He is the way maker. Ato nang
nga wala ka ibang magian kung atong nagpadumod nga only God is a way maker. Ano kabunday sa panabuhi kung ang atong nagipusoon ihatag na sa iya, He will always guide. Kaya nagpropisa siya, I will show you. Ipakita ko sa imo ano ang mga puntang in store for 2026 sa isang isa sa aton. Ang aton na pinuon, ano gani? Have faith and obey. Duwa lang na. Kung may pagtuhog at pagtuman ka sa iyang ihambal, iyang isugo, success will be on our way. And we can all have it with the help of the Lord. May God bless our journey into a new purpose and passion for Him in this year 2026. Morning and happy Sabbath.